Magandang hapon, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng November 10, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin na lumalakas ang Typhoon Nika habang nasa silangan pa rin ng Baler Aurora. About 317 km east away na taglay ang lakas ng hangin na umaabot na po sa 150 km per hour habang mabilis pa rin ang pagkilos pa-west, northwestward sa bilis po na 30 kilometers per hour. At bukas ng umaga ay nagbabanta na po na mag-landfall dyan po sa may Dilasag Aurora na babaybayin ang ilang bahagi ng Isabela, Mountain Province and nearby areas at Ilocos Sur at pagsapit ng Martes ng madaling araw ay nakalampas na po iyan dito sa ating kalupaan, nandyan na po sa may West Philippine Sea. Pero kasabay po ng paglayo ng Bagyong Nika ay ang paglapit naman ng kasunod na bagyo nito na si Bagyong Ophel. Gaya po ng inyong nakikita ay papalapit na yan sa ating area of responsibility at posibleng makapasok na yan sa darating po na Miyerkules ng hapon o Huwebes ng umaga at na malaking banta muli lalo na po dito sa Northern Luzon. Pero paalala lamang po na posible pa na magbago ang forecast na ito lalo na at nasa karagatan pa ang mga bagyo. Samantala, dahil po kay Bagyong Nika ay nakataas na ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa buong Isabela, buong bahagi ng Quirino, Aurora, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, southern part ng Cagayan, dyan po sa may Solana, Igig, Peña Blanca at Tuguegarao City at Enrile. Signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi pa ng Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands. Signal number 1 sa buong Apayao, buong Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Quezon, Polillo Islands, Camarines Sur, Camarines Norte at Catanduanes, maging po sa Metro Manila at Laguna. At sa nalalabing bahagi po ng ating bansa ay generally fair weather naman po pero may chance pa rin ng cloudy skies with isolated rains lalo na sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao kaya mag-ingat pa rin tayo sa mga banta pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin, dahil po sa bagyo ay iwasan na muna natin ang papalaot sa silangang baybayin ng Luzon dahil ang mga alon dyan ay posible po na aabot hanggang sa 3 to 5 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!